Hey guys, try ko lang i-explain sa inyo in a simple way kung paano maaapektuhan nung 25% tariffs yung presyo ng mga sasakyan na bibilihin ninyo. Okay? So pagpalagay na natin na itong sasakyan na ito, okay? Na itong sasakyan na ito ay assembled sa Canada, pero yung mga components niya ay sabihin natin galing sa US. Okay? So, para may put together ang sasakyan na to, again, example lang to. Really simplified example. Yung headlamps, 200. Yung front bumper, 300. Apat na gulong, 800. Yung rear bumper, 300 din. Yung sunroof, 400. And yung windshield, 500. So overall, costs para i-put together ang sasakyan na ito, currently, right now, para sa mga parting ito, nasa mga 2,500. Okay? Now, para tumubo ang isang dealership, para tumubo ang isang negosyo, kailangan meron naman talagang profit, di ba? So, sabihin natin na itong sasakyan na ito ay 2,500. Yung mga parte niya and everything. Bibenta siya ng 3,500. Okay? Now, kung lalagyan ng 25% tariffs yung bawat component ng sasakyan na yan, and dito minarkahan ko ng kulay pula na tinta, yung dating 300 na front bumper, dagdagan mo ng 25% na tariff, magiging 375. Yung headlamps na dating 200 with 25% in tariffs, magiging 250. Yung windshield na 500 plus 25% na tariffs, magiging 625. Yung sunroof na 400 with 25% na tariffs, magiging 500. Yung rear bumper plus 25% na tariff, making 375, right? And yung apat na gulong na 800, lalagyan mo ng 25% na tariffs, making 1,000. With yung 25% na tariffs ng US, yung costs pa lang ng mga parte, nasa 3,125 na. So if you remember, right? Dati, ibebenta ng kumpanya, ng negosyo, yung produkto, yung sasakyan ng 3,500. May tubo na sila doon. Ngayon, sa raw materials pa lang, yung mga parte na kinakailangan, 3,125 na. So para tumubo pa ang isang negosyo, in this case yung dealership or yung manufacturer, right? Para tumubo pa yung manufacturer, kasi business nga sila, yung sasakyan, kailangan nilang ibenta ng 4,125. Wala pa dyan yung factors gaya ng availability, supply and demand, etc., etc., shipping and everything. So, that is the simplest explanation that I can give kung bakit yung 25% na tariffs will negatively impact yung presyo ng mga sasakyan. Right? If yung mga sasakyan na yon, yung mga parte ay galing sa US at i-import dito sa Canada at dito sila i-assemble.